nagsimula ng sumargo ang ilang koponan para sa first ever Sharks Executive League na ginanap sa Sharks Arena and Sports Bar. Yan ang ulat ng ating teammate na si Bernadette Tinoy. Sharks Executive League. Sa kauna-unahang pagkakataon nga ay nasaksihan ng billiard fans ang pagsisimula ng liga, tampok ang mga working professionals at business owners na may puso sa paglalaro ng billiard. Umaga pa lang, handa na ang kupunan ng Centro Knights sa pangunguna ng team captain nito na si Jeff Limpin. Anya, walang kahirap-hirap ang pagpili ng mga players sa team dahil magkakakilala at magkakaibigan na sila. Pag may laro, nakikita-kita kami, and then we became friends. And then, yun nga, yung announcement ng Sharks na there will be this kind of event. So, I tap on each of them. Sabi ko, kung gusto ninyo, lahat naman kami ay it's either business owner or working professionals. Nakatunggali naman ng sentro ang kupunan ng Bandeleros na pinangunahan mismo ni Sharks Billiards Association founder and CEO Hadley Mariano. Muli ring ipinaliwanag ni Hadley ang pagkakatatag ng kupunan. Bandal is yung bilyaran, unang bilyaran ko way back 2017 nata, 2018. Tapos nung nag-pandemic, nagsara siya. So doon nabuo yung grupo namin. This is a sport na talagang kablade talaga to. We're just enjoying the game. Sa pagtatapat ng mga Q players, dinumina ng sentro ang Team Bandeleros na may final score na 9-3. Dahil dito, gumawa na kasaysayan ng sentro bilang first team na nakasungkit ng panalo sa inaugural season. Very fulfilling and masaya kasi syempre first team and naging part ng history ng Sharks for the executive league. So it's an honor din. Sunod naman na nagtuos ang Team QPAL at Team APT kung saan dikit ang naging laban sa pagitan ng dalawang kuponan. Ngunit napasakamay ng QPAL ang panalo sa unang laro 9-7. Congratulations to Romel, our MVP. He started strong with three streak rack, and then kumpiyansa lang din kahit papaano. We know that our opponent is high level skills compared to the team, pero we trusted everyone, and hindi kami naging complacent pag may pagkakataon na i-play safe yung tira. Aminado si Jonathan Sanchez ng Team APT na hindi madaling paglalaro ng bilyar na may kasamang Sharkings, ngunit hindi sila magpapadala rito dahil kumpiyansa sila sa chemistry ng team. Mahirap din talaga maglaro ng may Sharking. I've seen it all throughout the first season ng Sharks. Pero sa mga amateur, doble. Kasi talagang mga passion player lang naman kami at saka hindi kami sanay nung may nangiilang ganyan. Kaya medyo challenging to, mas challenging, pero gusto rin namin i-try. Samantala, kasunod na matinding salpukan ng mga naunang team, 4 na kupunan pang inaasahang magtatagisan ng galing sa susunod na linggo. Ang Team TBR hindi lang husay sa bilyar ang gustong ipamala sa liga dahil plano rin nilang ipakita ang pangil nila pagdating sa Sharkings. Go TBR! Yung mga teammates po namin nagpa-practice ngayon at maghanda sila for next week. Pag-aaralan namin yung mga leveling nila at titingnan din po namin kung anong strategy yung gagamitin namin para kasi team battle po ito. Talagang may matching ng players. Kumbaga sino yung magkakampi, sino yung unang lalaro. Ayun po, strategy talaga gagamitin. Ganito rin ang punteriya ng makakatapat nila na Stereo TV. Stereo! Muli ring iginiit ng kupunan ng oportunidad na hatid ng SBA para mabigyan ang mga amateur players na nais magpakitang gilas. Talagang inaalam namin yung mga chemistry namin para pag naglaro, talagang bigay todo. Siyempre, para sa aming mga amateur players, malaking bagay ito kasi magkakaroon kami ng exposure. Mapapanood din namin yung sarili namin, yung mga friends namin, mapapanood, pati family. Kaya nakakatuwa rin na may ganitong event. Age doesn't matter naman ng atake ng CPPC dahil kung Sharkings at pagalingan lang ang pag-uusapan, ay kayang-kaya nilang makipagsabayan. CPPC! Oo. Sanay na kami. Actually, when we play together, may Sharking din doon. So, pag dito sa tournament, we're just playing with friends. Okay lang yung Sharking.
Makakaharap naman ng CPPC ang Team Wicked na layong kunin ang titulo sa unang Sharks Executive League. Focus lang talaga, tsaka nasa team talaga yan, pag-uusap para communication talaga para makuha namin yung panalo. Sa February 9, araw ng linggo, muli na namang magbabakbakan ng mga kupunan para makabante sa second round at makamit ang titulo sa darating na Championship Week sa February 23. Bernadette Tinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.